Good morning mga ka-auto! Kamusta kayo? So, ngayong araw may pag-uusapan tayo na napakahalagang bagay. Teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po yung channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pakisubscribe naman po yung channel namin at samahan nyo ako ngayong araw sa ating kwentuhan. Simulan natin yung video na yan after ng intro na to. Pasok ka na sa aray ko, Team Angeles, tara let's go. Brand new car, swak sa'yo, smooth ang biyahe parang tayo. Kung hanap mo ay comfort at style, dito sigurado ka with every mile. May vlog pa kami, check mo online, lahat transparent, walang rewind. Team Angeles vlog, yeah we got that car. Brand new wheels para sa'yo, superstar. At kung trip mo ay van, meron kaming renta. Sama ka na, hatid ka namin kompleto ang kwenta. Para sa pamilyang masaya, sakto tong biyahe. Caravan, basta safe at presko lagi. With Team Angeles, you know the vibe. Sakay na babe, let's take a ride. Caravan, ikaw ang pipili. Basta kasama ka, panalo lagi. R&B ang daloy ng gabi. Test drive mo na baby, come with me. Hatid namin ay quality sa bawat aking ngiti. Guarantee kung hanap mo that style. So ayun mga ka-auto, kamusta kayo? Kamusta po ba yung nangyayari? Kamusta po ba yung biyahe nyo araw-araw? Lahat tayo umaaray mga ka-auto sa pagtaas ng krudo, sa pagtaas ng gasolina. Diba? Napakahirap para sa atin na nangyari itong mga to. Diba? Dati kami ni Gaspar, ang diesel namin ni Gaspar 50 pesos lang per liter. Ngayon umaabot na siya ng halos triple. 130, 120 na. Bukas tataas pa ng 20 pesos, so magiging 140 na. Diba? Yung ibang probinsya umaabot na ng 150 yung diesel nila. Sa amin sa Rizal siguro bukas 140 na. Diba? Nakakalungkot, alam mo yun, sobrang hirap na nangyayari sa atin. Sana matapos na yung crisis natin na to. Pero yun nga, kailangan pa rin nating lumaban eh. Kailangan nating magpatuloy sa buhay. So, pwede kong may rekomenda sa inyo yung hybrid na mga sasakyan natin. Meron kaming Corolla Cross, meron kaming Yaris Cross, meron kaming Innova Zenix, meron tayong Vios Ative. Yan yung mga pwede kong ma-recommenda kasi yan yung mga budget friendly pa. Si Vios Ative around 1.2. Si Corolla Cross, yung entry level niya may 1.5. Yan. Then si Yaris Cross, entry level niya is 1.6. Ay hindi, top of the line na pala yun. Then si Zenix 1.9. Yun yung mga pwede nating ma-recommenda sa inyo. May nagtatanong mga ka-auto, ano ba ang pinagkaiba ng PHEV, HEV at EV? Yan. So talakayan natin, pag-usapan natin ngayong araw. May tatlong klase na tayo ng sasakyan. Ito yung regular, yung gasoline. Tapos yung hybrid, ito naman yung dalawang klase ng motor. Merong motor sa gas, merong motor engine at merong motor para sa hybrid. So paano ba gumagana ang isang hybrid? Paano ba siya tumitipid lalo sa gasolina? Si HEV or si hybrid electric vehicle, ano yun, first 40 na takbo mo, na takbo, hindi siya kilometer, yung first 40 na takbo or yung tinatawag nating revolution, hindi pala,
kilometer per hour. Hindi pala yung revolution, RPM pala yon. Yung kilometer per hour, first 40 nun, si hybrid engine muna yung tatakbo. Ngayon, pag nag beyond 40 na, yung natatakbo natin, magtutulong na si engine motor at si hybrid motor. Yan. So, titipid talaga. So, dati, kung ang normal VIOS sa 13 km per liter, yung mga VIOS sa XLE natin, yung ATIV na hybrid, magiging 25 km per liter. So, ganun siya katipid. Ang purpose ng hybrid ay para maging tipid sa mga natin, sa mga consumption natin. Yan. Yung PHEV or yung plug-in hybrid electric vehicle, ito yung mga yung sinasaksak. Kailangan natin ng power outlet. Meron 3 level nun. Ito yung level 1. Ito yung mga nasa bahay natin. Pwede tayo mag-charge sa bahay natin, pero parang 24 hours yun bago makapuno. Then yung level 2, ito yung charger para sa wall charger. Ito yung para sa mga tawag dito, yung magpapalagay kayo ng charger sa bahay nyo. Yung parang yung mismong charger magpapalagay kayo. Pero syempre yun nga, kailangan i-assess pa rin kayo ni planta kung pwede kayong lagyan ng ganun. Ang oras naman ng pag-charge nun parang mga 6 to 12 hours. I-assess ni planta kung pwede kayong lagyan ng charger na ganon sa bahay nyo, kasi pwede maapektuhan yung mga kapitbahay nyo, pwede mag-fluctuate yung gamit nila. Yun, magpapa-approve pa rin kayo kay Meralco kung pwedeng lagyan yung bahay nyo. Pangatlong charger, yung level 3. Ito yung fast charger, parang around 20 minutes to 60 minutes lang full charge na sa sasakyan mo. Ito yung katulad sa mga mall, sa mga yung malalaki na yung capacity. Yun. So iilan lang naman sa ating sa mga Pilipino or sa buong mundo ang kaya ng may ganong charger sa bahay nila. Kasi syempre may capacitor, yung kapasidad ng pagcha-charge, ayun, katulad sa mall, ganon. So tingin ko mas okay pa rin si hybrid, kasi hindi mo na kailangan i-plug in yung yung sasakyan pag nalobat, di ba? Kusa rin, may self-charging ang hybrid system ng Toyota. Yun ang kagandahan kay Toyota, may self-charging siya. So hindi mo na kailangan isaksak pa. May padating kaming unit nga pala na plug-in hybrid, si BZ4X. Yan, saka si Urban Cruiser. Plug-in hybrid yun sila. Ayun mga ka-auto, pero sana matapos na lahat ng nangyayari sa natin, sa bansa natin, kasi ang hirap Ako, naka-diesel ako na syempre commuter at Grandia yung sasakyan ko. Hindi ko naman pwedeng ibenta yun para bumili ako ng hybrid. Hindi naman ganun kadali yung buhay di ba? Wala naman ganun hindi naman instant yun. So kailangan kong tiisin yun. Kaya mas maganda, manalangin tayo na sana matapos na ang nangyayari sa bansa natin, mga ka-auto. Kasi kahit actually may share ko lang mga ka-auto hindi ako marunong magmotor, pero bumili ako ng motor para hindi tayo masugatan sa diesel, sa taas ng presyo ng diesel. Yun, di ba? So bumili ako ng motor, so kahit pa paano, alam ko gasoline yun, pero hindi kami convenient ni Mrs. Kasi syempre hindi naman na marunong magmotor, tapos sasakay kami ng motor, hindi ko pa alam yung rules sa mga motor. Buti na lang
disiplinado tayo pagdating sa pagdadrive ng 4 wheels. So nadala ko yon. So until now 40 to 50 lang yung takbo ko sa motor, di ba? Bihira ako sumingit, hindi ako sumisingit kumbaga, kasi nga parang umaalis na lang ako ng maaga sa bahay, umaalis na lang kami ng maaga sa bahay, nag-adjust talaga kami. So totally adjust. Alam ko lahat tayo ganun, nag-iisip ng ganun, nag-iisip tayo ng alternative na pwedeng gamitin natin para sa pamasok natin sa pang-araw-araw na trabaho natin. Siyempre hindi tayo pwedeng tumigil, di ba? Mas lalo tayong maghihirap kapag tumigil tayo magtrabaho. So ang gagawin natin, hanap tayo ng alternative. So ako, humanap ako ng motor. So kayo, pwede kayong mag-hybrid sa mga may kaya or nagbabalak ng kumuha ng sasakyan. Pwede kong i-suggest sa inyo hybrid system ng Toyota, kasi maganda yung hybrid system ng Toyota. Kasi may iba't ibang hybrid system, katulad ng series parallel, series hybrid, parallel hybrid. Kay Toyota, series parallel hybrid pinagsama. Di ba? Sa susunod na kwentuhan, tatalakayin natin ano ba pinagkaiba ng series at parallel hybrid. So hanggang dito na lamang mga ka-auto. Sana kahit papaano ay nakatulong sa inyo sa pagde-decide nyo, sa pagbili nyo ng sasakyan. Hanggang dito na lamang mga ka-auto. God bless po sa ating lahat. Bye!